Sa pag-compute ng bubong mga boss, gagamitin natin itong scale muna, no? So i-scale muna natin yung plano. Click natin yung scale, and then since metric ang gagamitin natin, click natin yung metric, ilagay natin yung unit sa meter, no? Tapos ilagay natin dito kung ano yung i-scale nating dimension. Halimbawa itong 8.5 meters, i-type lang natin dito. Tapos i-okay natin. Once in-okay natin, lapitan natin ito. I-click natin. Ang dulo-dulo. So, ito yung mga boss, no, na-scale na, no? Ayan yung pag-set ng scale, no, dito sa plan sweep. So, para hindi sagabal ito, pwede naman nating i-delete, no? Para hindi sagabal, since na-scale na nga yung plano natin. Ngayon, pwede na tayong mag-compute ng roof area o yung area ng bubong, no? So, para ma-compute yan, nandito yan sa area. Click natin ito. Ito yung roof area. Click natin yung roof area. Lagyan natin ng pangalan. Halimbawa, roof area number 1. Tapos, yung pitch, lalagyan natin yan. Yung rise overrun, no? So, nandun naman sa plano yan, no? Ilalagay nyo rito. Tapos, pwede natin i-type dito, halimbawa, 4/12. Tapos, yung kulay, pwede nating palitan, no? And then, yung okay natin. Once na in-okay natin, click na natin yung mga point, no? Nang kukumputin natin yung area. Halimbawa, itong point na ito, lapitan natin. Ito. Tapos, i-right click na natin. Kung meron pa tayong kukumputin, click yung new section. Kung stop na, tama na yun, no? I-stop na natin. So, new section tayo. Click pa natin ito. Pati ito, i-click na natin. Computin na natin. Kung stop na, right click, stop. So, pansinin nyo mga boss, ito yung roof area 1, no? 87.8 square meter na. So, ngayon kung gusto pa nating computein, kahit na na-exit na yan, gusto pa nating computein itong natitira rito, i-right click lang natin, no? Tapos, continue with, click lang natin yung roof area 1 na sinet natin, then okay. Tuloy tayong mag-compute dito. Mag-click tayo rito. Right click. New section kung meron pa. Click lang natin, no? Yung mga portion na lalagyan natin. Right click. New section. New section. Kung tapos na, stop. Pansinin nyo mga boss, ito 149.6 square meter. Ayan yung pag-compute ng roof area o yung area ng bubong dito sa plan sweep. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Pag-usapan naman natin mga boss itong mga report sa plan sweep. Dito sa plan sweep mga boss, no, halimbawa meron tayong in-estimate na area. Then, okay. So, itong mga ine-estimate natin, itong mga boss, no? Kay area yan, kay volume, perimeter. So, lalabas ito sa report, no? So, kaya napakaganda rin ng plan sweep kasi may kagaya ng Bluebeam, meron din siyang report na makikita, no? Sa totoo lang mga boss, itong report dito, mas madali, no, itong report ng plan sweep kasi pipindutin lang natin mga boss ito, yung report tab na ito. So once na kinlik natin yung report, ito na siya, yung report, no? Automatic yan pag pinindot ito yung report, no?
So, pwede kayong pumili rito mga boss. Oh. Ayan, click lang kung anong klaseng pagkakasetup ng report na gusto nyo. Ayan yan, Ayan, kung gusto nyo bumalik sa dati mga boss, pindutin nyo lang yung home. So, balik tayo rito, So, kaya itong report tab na ito, pindutin lang yan. Ngayon, kung gusto nyo i-transfer din ito sa Excel, ito yung mga boss. So, kung ang Bluebeam merong export sa Excel, meron din naman itong plan sweep. Ito, click din natin ito. Yung export to Excel, click yung icon na ito. And then, syempre, lagyan lang natin ng name. Halimbawa, plan sweep report. So, syempre, lalagyan natin. Halimbawa, number 8 report na yan. Then, isa-save lang natin. So, mangyayari mga boss, nagbabasa yan, So, pagkatapos niyang magbasa mga boss, automatic yan, nasa Excel yan. Ito, yung report, So, close lang natin ito. Ito na siya, Ayan, So, naka-setup na rin. So, naka-transfer na siya dito sa Excel or naka-export na siya sa Excel, Kaya mapa Bluebeam yan, mapa plan sweep ay napakadaling i-export or i-convert sa Excel file, So, para bumalik sa dati, pindutin lang natin yung nasa baba. Pindutin ko lang yung plan sweep, go to home lang. So, balik sa dati, Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong pag-show and hide ng mga label dito sa plan sweep. So, para ma-show and hide natin yung mga label na yan, yung mga kinompute dito, So, pwede tayong pumunta dito sa view. And then, ito siya, show labels and hide labels. Pati yung mga digitizer, pwede natin i-show and hide yung mga yon. Subukan natin. Show label. So, ito yung mga label, Ito yung mga kinompute natin kung ilang square meter, yung mga tiles, yung mga area, So, pwede nating i-hide yan or i-show, Kung gusto nating naka-hide, click, ayan, Yan yung show and hide, dito sa plan sweep. Kung gusto nating i-show and hide din yung digitizer, yung digitizer item, yung pinag-area natin, pinag-compute, So, ito yon, click, show digitizer. Ito yung mga count, yung mga area, So, kasi dito, kung compute tayo ng area, kung nagbibilang tayo ng mga pinto, bintana, So, pwede nating makita yan or pwede rin namang itago. So, dito yan sa view, tapos, show label, hide labels, Tapos, show digitizer, hide digitizer items. So, ayun, nakatago na siya, So, ang daling gamitin ito. Kung sa gabal, pwede niyo namang i-hide, Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ngayon na merong portion dito, kung gusto nating lagyan ng bagong file, halimbawa itong TNB o itong CR, gusto nating gumawa ng bagong file, at separate ito, meron tayo rito, pwede nating i-click yung page, ito, yung page tab, and then hanapin natin ngayon yung crop as new page, So, click yung crop as new page icon, and then magbabox lang tayo rito. So, ibig sabihin itong portion na ito, na-crop na yan at may bagong page na yan, So, lagyan natin ng name. Halimbawa, TNB, TNB1, then, okay. So, ano pansin nyo mga boss, ito na, yung file na yan. So, kung gusto nating tingnan yung iba pa, ito yung ibang mga file, Ayan, Ayan yung TNB1, So, naka-separate na siya at iba na yung file niya, Ngayon, kung gusto natin bumalik sa dati, eto siya, Ayun.
So, napakadali, no? Halimbawa, itong portion na ito, gusto nating i-email kay boss, no? So, pwede nating i-separate file ito, no? So, ang gagawin natin, gaya ng ginawa natin kanina, punta tayo sa page, and then, crop as new page, click tayo. Ayun, lagyan natin ng name, no? Then, okay. So, eto na siya. Meron na siyang separate file, no? Kung gusto naman nating i-email, no, halimbawa, etong kinwrap natin ito, gusto nating i-email ito kay boss dahil pinakukuha niya, pwede naman tayong pumunta dito sa plan sweep. Tapos, ito yung email job, no? Tapos, ito yun, no? Email screenshot. So, yung screenshot ng file na naka-open, no? Pwede rin email plans, no? Pwede rin email yung mga files, no? Ngayon, halimbawa itong screenshot, next. Tapos, i-next nyo lang, ito yung screenshot, no? Nung kinwrap natin, then next. So, lagyan lang natin ng name, yung referral number, tapos yung email address, no? Nung magsesend, tapos yung sesendan, no? Pwede rin mag-add ng mga email address dito, ipasend nyo lahat sa kanila, no? Tapos ine-next nyo lang. Ayan yan, no? Okay, yun lang mga boss, no? Yung naging topic natin, no? Dito sa plan sweep. Kung nagustuhan yung mga boss, no? Yung naging topic natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.